Brena's point of view. Nanlamig ang buong katawan ko nang makita ang mga kalat na litrato namin ni Justine. Sobrang dami nito. Mula pa noong hindi artista si Justine hanggang sa artista na siya. Nagwawala na ang mga fans niya sa galit dahil sa kumalat na pictures. At sumugod pa sila sa account ko para lang pagmumurahin ako. Naging sikreto ang relasyon namin mula nang sumabak siya sa pag-aartista. At kung magkikita naman kami, sobrang pribado lang kaya't may halong gulat, kaba at takot ang aking nararamdaman ngayong marami nang nakakakita sa aming pinagsamahan. Brenang malandi! Gusto pa yatang sirain ng Just Lee? Malandi ka! Kaya pala Starlet, nanunulot. Gusto ring sumikat? Mamatay ka na sana. Sino ba yung Brenna na yan? Tunay ba yung ganda niya? Retokada. Baka edited lang yan kasi gusto niya ring makalove them sa Justine. Tumulo ang luha sa aking mga mata nang makita ang mga comments ng mga galit na fans nila Justine at Kelly sa Instagram ko. Kada scroll ko, wala akong ibang makita kung hindi ang mga masasama at masasakit nilang salita. Hindi ko na nga lang natapos basahin ang mga iyon dahil inagaw na ng manager ko ang phone ko para lang tumigil ako sa pagbabasa. Totoo bang mga kumakalat na litrato, Brenna? Kayo to ni Justine, di ba? May relasyon ba kayo? Hindi ako nakapagsalita. Iniisip ko si Justine at ang karere niyang umuusbong tapos biglang ganito. Kung totoo ito, masisira ang karir ni Justine dito, Brenna. Mawawalan siya ng projects. Alam mo naman na sikat sila sa buong Pilipinas, hindi ba? Ang tandem nila ni Kelly. Kaya't nagwawala ng mga fans nila ngayong kumalat yan. Gusto kong magsalita pero parang may bumabara sa lalamunan ko. Magsabi ka ng totoo, Brenna. Manager mo ko. Kahit baguhan ka, unti-unti ka na rin nakikilala ng mga tao. Maaaring mawalan ka ng karir. Sayang naman ang potensyal mo kung masisira lang dahil dito. Hindi ko gustong nangyayari ngayon. Ayokong masira si Justine. Pinaghirapan niya ang karir niya para sa pamilya niya. Para maiahon sila sa kahirapan. Tapos mangyayari ito. Boyfriend ko po si Justine. Pag-amin ko kahit may takot sa aking puso. Matagal na kami. Kahit hindi pa siya artista. Napasapo na lamang ang manager ko sa kanyang noo at hindi na alam ang gagawin. Ayos lang naman aaminin ko yun sa kanila kasi pinagkakatiwalaan ko sila. Sunod-sunod na tawag ang natanggap niya sa araw na yon. Ramdam ko ang taranta at stress nila kaya't mas lalo lamang akong nakonsensya. Sinubukan kong tawagan si Justine pero hindi niya sinasagot. Marahil nagulat din siya dito pero kailangan naming pag-usapan to. Kaso nga lang, hindi niya sinasagot ang tawag ko at hindi rin ako pinalalabas ng manager ko sa kondo ko. Ang tanging nasa isip ko lang ngayon ay si Justine at ang karir niya. Itinago namin ang relasyon namin nang mag-artista siya. Kahit ayoko, sinuportahan ko ang karir niya hanggang sa sumabak din ako sa pag-aartista. Hindi na nga kami masyadong nagkakaroon ng oras. Kumalat pa ang mga litrato na yon. Sino nagpakalat? Anong pakay niya? Nang buksan ko ang TV, bumungad sa akin ang balitang showbiz kung saan umiiyak si Kelly ukol sa litratong kumalat. Umiiyak siya dahil nadamay ang karir niya at nasabihan ng ilang fans niya na sinungaling. Kasi sinabi nila sa publiko na sila ni Justine noon para mas lumakas ang tandem nila. Hindi naman ako kasing sikat nila. Baguhan pa lang ako. Pa-extra-extra lang sa mga teleserye nilang dalawa. Tinitiis kapag may kissing scene sila, bed scenes at iba pa. Tago ang relasyon namin ni Justine. Sa kondo niya lang kami nagkikita. Hindi na gaya ng dati na normal pa kaming nakalalabas. Kasi ibang-iba na siya. Hindi lang siya sa akin lang. Marami nang gustong umangkin sa kanya. Ikaw bang nagpakalat ng litrato niyo ni Justine, ha? Ako sa agad ni tita sa akin nang magtungo ako sa kanila isang gabi. Gusto ko kasing makausap si Justine dahil hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Desperada na ako ngayon. Natatakot ako para sa amin na baka ito na ang hangganan namin after 5 years of our relationship. Kaya ko namang magsakripisyo ngunit hanggang kailan? Hindi tita. Hindi ko gagawin yun.
Alam kong selos na selos ka na kay Kelly kasi nasa ka-love team na ang buong atensyon ng anak ko. Sinisira mong karir niya dahil lang sa pansarili mo. Hindi ko naman gagawin yun, tita. Kapag lulubog ang anak ko, papaano na kami, ha? Hindi kami katulad mo na mayaman, iha. Ang anak ko, nag-artista para ibangon kami sa kahirapan at para maabot ka. Pero hindi mo nire-respeto ang... Ma! Napalingon kami pareho sa bagong dating. May escort si Justine ng mga pulis at naka-face mask pa siya at hoodie. Namuumuli ang luha sa aking mga mata. Ma, iwan niyo muna kami. Malamig na sambit ni Justine. Mag-uusap kaming dalawa. Nang kami na lang ni Justine sa labas ng bahay niya, agad akong lumapit para sana yakapin siya pero tinulak niya ako. Gulat na gulat ko siyang tiningnan. Ikaw ang nag-upload nun? Kumirot ang puso ko dahil pati siya, inaakusahan din ako. Brenna, alam mong nasa magandang karir na ako ngayon. Sikat ako ngayon. At dahil sa ginawa mo, maaaring mawalan ako ng projects. Talagang ako ang inaakusahan mo na nagkalat ng pictures na yun? Hindi siya nagsalita. Wala ka bang tiwala sa akin? Akala mo ba sisirain ko ang karir mo? Oo, nagsiselos ako palagi sa inyong dalawa ni Kelly. Pwede ko na ngang sabihin na baka may relasyon nga kayo, na baka dalawa kami. Siguro dahil nasa tuktok ka na, iiwan mo na ako. Hindi yun. Pero hindi kita sisirain. Hindi ko kayo guguluhin. Ako itong girlfriend mo. Pero ako itong nagpaubaya kasi sikat kayo ng ka-love team mo. Hindi ako nagpakalat ng mga pictures natin, hindi ako ganun kababaw. Sandaling katahimikan ang bumalot sa aming dalawa. Isa lang ang solusyon nito. Anya, at hinawakan ako sa balikat. Maghiwalay na muna tayo, Brenna. Para akong tinakasan ng hininga sa kanyang sinabi. Tuluyang tumulo ang luha sa aking mga mata. Hindi makapaniwala sa narinig. Talagang handa niya akong bitawan. Maghiwalay muna tayo hanggang sa tumahimik ang issue. Kung maayos na, saka tayo magbalikan. Napasinghap ako para akong nainsulto sa kanyang sinabi. Tinanggal ko ang kamay niya sa magkabilang balikat ko. Bakit maghiwalay muna? Pwede namang maghiwalay na talaga para hindi na ako sagabal sa karir mo, di ba? Ani ko kasi ang tagal ko na itong gustong gawin. Pero kumapit lang ako dahil mahal na mahal ko siya. Para masalba ka. Nanlaki ang kanyang mga mata sa sinabi ko. Hindi yun ang gusto ko. Tama ka, mas mabuting maghiwalay na tayo. Huwag na nating patagalin pa. Ayokong sisihin mo pa ako sa pagguho ng karir mo. I'm sorry. Hindi ko alam kung sino nagpakalat sa pictures na yun eh. Pero saglit lang naman. Maghihiwalay muna tayo para maprotektahan ang karir ko. At ikaw. Sumikip lalo ang dibdib ko. Nag-artista lang din ako para pumantay ako sa'yo, Justine. Umawang ang kanyang labi. Brenna, dati parang ako yung gusto mong maabot. Pero ngayon, parang ikaw itong ang layo-layo. Huwag mo nang ituloy ang plano mo. Ako na mismong makikipaghiwalay sa'yo para matapos na to. Huwag ka mag-alala. Lilinisin ko ang pangalan mo. Kita ko ang pagbuo ng luha sa kanyang mga mata. Ang hirap pala talaga ang ganitong buhay. I did my best to keep you, Brenna. Bakit ayaw mo sa plano ko? Saglit lang naman ah. Pahupain mo ng issue. Umiling ako. Mas mabuting tapusin na natin to. So gano'n na lang yun. Sasayangin mo yung 5 taon natin na pagsasama? Akala niya yata madali ito sa akin. Pero hindi. Ito lang ang solusyon na meron ako ngayon. Para hindi na siya pag-initan ng madla at patuloy ang pagsuporta sa kanya. Mula nang pasukin mong pag-aartista, nangamba na talaga ako, Justine. Kaya nga sinubukan ko ring mag-artista para mapantayan ka. At hindi maging sakripisyo ang relasyon natin. Pero sa huli, mangyayari pala yun. Huwag ka mag-alala. Magpapa-interview ko at ililigtas kong karir mo. Galit na galit ang pamilya ko nang umuwi ako sa amin. Pati si Papa na busy sa kumpanya. Galit na ngayon. Sinasabi ko na nga ba may kutob ako sa artistang nobyo mo. Hindi ka uunahin nun kasi lunod sa kasikatan. Ani Papa, magsasampa tayo ng kaso. Pa, wag na. Umiling siya. Hindi ko gusto ang mga pinagsasasabi ng mga tao sa internet, Brenna.
Napakabuti mong babae para lang masira ng ganito. Dahil lang sa Justin na yan. Hiwalayan mo yan at huwag na huwag mo nang babalikan. Humikbi ako. Wala na po kami. Kaya wag na po tayo magsampa ng kaso, Papa. Magpapa-interview po ako para linisin ang pangalan ni Justin. At bakit mo lilinisin? Totoo namang may relasyon kayo, anak. Ayoko pong masira ang karir ni Justin, Papa. At sa'yo, hindi? Papaano ka? Ha? Kaya ayoko sa lalaking yun para sa'yo eh. Dahil mangyayari to. Titigil na po ako sa pag-artista, Papa. Mabuti pa nga. Wala ka namang makukuha riyan kundi sakit ulo lamang. Sige, papayagan kitang linisin ang pangalan ng lalaking yon. Basta't pagkatapos nito uuwi ka sa probinsya. Doon ka na muna magpahinga. Walang nakakaalam na anak ako ng isang businessman. Ayokong sabihin kasi baka masabihan ako na nepo baby. Hindi nga supportive si Papa sa pag-artista ko, kaya't galit na galit siya ngayon. Nang papasok na ako sa isang TV station, nagwawala na mga fans nila Justine at Kelly. May isang fan pa nga na binato ko ng itlog sa ulo, kaya't mas lalong mabilisan ang pagpasok ko. May damit ka bang dala? Tanong sa akin ng staff nang nakapasok kami sa loob. Oo, inaasahan ko na ito eh, kaya't may dala akong ibang damit. Kita ko ang awa sa kanyang mga mata. O sige, mag-retouch ka na muna at kapag ready ka na sabihin mo lang sa amin, ha? Tumango ako sa kadumiretso na sa CR para alisin ang itlog na dumikit sa buhok ko. Nang humarap na ako sa magi-interview, napapikit ako nang may nag-click ng camera akong nakikita. Hindi ako sanay sa spotlight, hindi ako sikat at siguro nakakairita ang presensya ko dahil nasira ang love team na ilang taon nang nabubuo. Salamat at pinaunlakan mong interview na ito, Miss Brenna Castillo. How are you today? I am good. Ngayon ko lang napansin na ang ganda mo pala. But let's get straight to the point. Alam mo, kumalat ang mga litrato ni Justine at kasama ka ron. Ang sweet ng nasa pictures. Ikaw ba yun? Ikaw ba ang nagpakalat? Anong masasabi mo ukol dito? Huminga ako ng malalim. This is it. Ito na ang una at huling interview ko. Aalis na ako sa industriyang ito. Ayoko na. Pagod na ako sa ganitong buhay. Ang mga pictures na yun, hindi totoo yun. Ani ko, napasinghap ang mga nakarinig. Anong ibig mong sabihin, Miss Brenna? Paniguradong edited lang yun. Wala kaming relasyon ni Justine. At hindi rin kami nag-uusap. Kaya't nakakatawa lang na may nag-effort pa talaga na gawin yun. Ang random lang po sa totoo lang. Baka ang gumawa nun, gusto lang sirain ang love team nila. At ako, idamay nila. Wala pong katotohanan ng lahat ng yun. Yun ang totoo. Parang papasok na yata ako sa impyerno sa kasinungalingan ko. Pero ito lang ang paraan para isalba siya. At may proyekto pa rin siya. Tama, napaka-high-tech pa naman ngayon, Miss Brenna, no? At tingin ko naman hindi mo type si Justine. Dahil sa ganda mong yan, baka may boyfriend ka talagang tinatago. Wala naman po. Marami pang tanong ang nag-interview sa akin at nasagot ko naman to ng maayos kaya pagkatapos, agad akong niyakap ng manager ko. Ang galing mong sumagot, tama yan. Epektibo naman ang resulta ng interview ko sa talk show na yon. Konti na lang ang mga comments at unti-unti ring bumabalik sa dati ang lahat. Tawag pa rin ang tawag si Justine sa akin. Kahit ngayong pina-terminate na ang kontrata ko sa isang agency sa tulong na rin ni Papa at bumiyahe na patungong probinsya. Kinokontak pa rin ako ni Justine, kaya't naisipan kong sagutin sa huling pagkakataon. Justine, ang sakit ng ginawa mo, Brenna. You denied our relationship? Hindi ko alam kung bakit siya galit. Bakit? Ano bang gusto mo? Sabihin ko sa lahat na tayo? Natahimik siya. You know what? Dapat maging masaya ka kasi after kong sinabi yun, nawala ng issue. Hindi ka mawawala ng projects gaya ng gusto mo at mananatili ka pa rin sa tuktok. You should be grateful, Justine. Wag mo na akong tatawagan ulit kasi tapos na tayong dalawa. Anikot binaba ang tawag. Tumulo ang luha sa aking mga mata at agad pinalis to. Ngayong aalis na ako sa syudad, gusto kong makaalis sa ingay ng buhay. Malapit na ba tayo? Tanong ko sa family driver namin. Napatingin siya sa akin sa rear mirror. Malapit na tayo, ma'am.
Tumango ako't napatingin na lamang sa bintana. At sa puntong ito, hindi na ako lilingon pa. Hindi naging madali ang relasyon namin ni Justine. Pero alam ko sa puntong ito, kailangan iyong isakripisyo para na rin sa karir niya at sa kapayapaan ko. Nandito na po tayo, ma'am. Manghang-mangha ako nang makita kong lumang mansyon na pagmamay-ari ng pamilya ko. Mula pa ito sa panahon ng lolo at lola nila na hanggang ngayon, buong-buo pa rin at masarap tingnan. Matagal na ang huling punta ko rito. It was 6 years ago. Nagbakasyon kami rito ng ilang buwan. Nang tingnan kong harapan, tanaw na tanaw kong karagatan. Mga ilang metro lang yatang lalakarin ko. Makakaabot na ako sa dalampasigan. Gusto kong magtungo sa dagat. Ani ko nang tanggapin ng kasambahay ang mga gamit ko. O sige ma'am, sasamahan ka na namin. Umiling ako. Wag na. Gusto ko ring mapag-isa eh. Mabigat ang puso ko pero sa presko ng hangin ibinibigay ng lugar na ito, panandali ang gumaan ang pakiramdam ko. Pagtungtong ko sa buhangin, tinanggal ko agad ang suot kong sandals. Unti-unti akong lumapit sa tubig. Kay ganda rito. Ngayon ko lang na-appreciate. Noon, inip na inip ako dito dahil boring. Walang masyadong signal at malayo sa sibilisasyon. Ngayon parang gusto ko na rito kasi ang linaw. Umupo ako sa buhangin para sulitin ang tahimik na bigay ng lugar na ito. Napapikit pa ako para huminga ng malalim. Kaso, napadilat din nang may narinig ako hindi kalayuan sa pwesto ko. Kumunot ang noo ko. Ano yun? Unti-unti akong bumangon mula sa pagkakaupo at pinagpagan ang sarili. Aray! Nanindig ang balahibo ko para kasing may dumadaing sa sakit. Mabilis kong ilakad patungo sa may malaking batuhan. Baka may namimilipit pala sa sakit at kailangan ng tulong. Kaso pagdating ko roon, halos atakihin ako sa puso sa aking nakita. Babae at lalaki. Ang babae, hubad, nakaharap sa matulis na malaking bato, habang ang lalaki nasa likod niya, bumabayo sa kanya. Gulat na gulat sila nang makita ko at itinigil ang ginagawa. Sorry! Namulang buong mukha ko at agad tumalikod. Bumilis ang tibok ng puso ko kasi kakaiba ang nakita ko. Mak! Huwag mo kong iwan! Ani ng babae. Lalayo na sana ako kasi mukhang nadistorbo ko sila. Pero napasigaw ako nang may humawak sa braso ko. Agad niyang binitawan nang makita ang reaksyon ko. Napaatras ang lalaking nakita ko. Nakasarado ng zipper niya at nakabihis na. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nakita ko. Wala bang katao-tao rito para gumawa sila ng kababalaghan? Akala ko pa naman may nangangailangan ng tulong. What? Magaan niya akong tiningnan. Huwag mong ipagkalat. Ha? Ba't ko naman ipagkakalat? Wala naman akong kilala rito. Pasensya na sa istorbo. Mak, ipagpatuloy na natin. Sambit ng babae na ngayon ay nakatago pa rin sa bato. Pasensya na talaga. Hindi ko ibig maistorbo kayo ng girlfriend mo. Akala ko lang kasi may nangihingi ng tulong. Hindi ko siya girlfriend. Nagulat ako sa sinabi niya. Pero hindi ko na yun inisip pa at umalis na ron. Hiyang-hiya sa nakita. Pilit kong inalis sa isipan ko ang aking nakita. Pero kahit nasa hapag ako, kumakain ng merienda, paulit-ulit ko lang itong naaalala. Hindi naman ako inosente sa ganun kasi may boyfriend ako. Kapag nagka-oras kami ni Justin noon, gumagawa rin kami ng milagro sa kondo niya o sa kondo ko. Pero nanindig talagang balahibo ko sa aking nakita. First time kong makakita noon. Live na live. Wala ba silang pera pang motel at talagang dun pa sa batuhan? Siguro gawain na nila yon. Sobrang tahimik ng lugar na yon. Sa ibaba lamang ng mansyon kaya't akala siguro nila walang bababa. At ano? Hindi niya girlfriend yun? Shmeo? Imbis na ang paghihiwalay namin ni Justin ang isipin ko bold pa naman ngayon na tumatak. Kaya kahit sa pagtulog ko sa gabi, naiisip ko yun kaya't napasigaw na lamang ako. Ma'am! Ayos ka lang? Hindi ko pala naisaradong pinto ng kwarto ko kaya't nasilip ako ng nag-aalalang kasambahay. Nilingon ko siya at bumuntong hininga. Hindi ako makatulog. Pwede bang lumabas? Sobrang aga pa naman. Ganito yata ang probinsya. Kahit 7:00 pa ng gabi, sobrang tahimik. Kay aga-agang matutulog kaya't hindi ako sanay. Ma'am, delikado kasi. Come on, it's still 7. Maaga pa ito sa syudad.
Just let me, okay? Wala naman sigurong masasamang loob dito, di ba? Wala naman ho, pero sa gabing ito may mga taong mangingisda. Baka makilala ka, artista ka pa naman. Yumuko siya pagkatapos sabihin yun. Hindi naman ako kilalang artista para dumugin. Lumabas ako ng mansyon. Dala ang flashlight at baseball bat. Bumaba ako patungong dalampasigan. Napapikit pa ako dahil sa preskong dala ng hangin sa paligid. Tahimik ang lugar, ngunit hindi naman madilim kasi may poste ng ilaw. Nang sulyapan ko ang malaking bato, nanindig ang balahibo ko. Napakurap-kurap ako at saka ipinilig ang ulo ko. Duming-dumi ng utak ko dahil sa mga taong yun. Sana may hiya naman sila. Kawawang bato. Bumuntong hininga ako at umupo sa buhangin. Nilagay ko ang baseball bat sa gilid ko at napatingin sa paligid. Hindi kalayuan sa pwesto ko, may mga ilaw. Mukhang may mga bahay dito. May kapitbahay pala kami rito. Bumalik ka. Muntik pa akong napasigaw sa gulat. Napahawak ako sa aking dibdib nang balingan ng nagsalita. Napalunok ako nang makita kong lalaki kanina. May dala siyang lampara at sagwan. Papatungo siya sa isang bangka na nakalutang sa mababaw na bahagi ng tubig dagat. Alam kong nagulat ka sa nakita mo. Hindi na yun mauulit pa. Pakikuron, bakit ba siya nagpapaliwanag? Di ko naman tinatanong. Tumikhim siya. Sana kalimutan mo na yun. Wala naman akong pake sa ginagawa nyo. Malamig kong sabi. Baka kasi na-turn off ka. Nalaglagan pang ako sa kanyang sinabi. Ha? Turn off? Ano naman ngayon? Teka, ano bang ibig mong sabihin sa sinasabi mo? Gumuso siya bago kinalas ang tali ng kanyang bangka. Gusto kasi kita. Nakikita kita sa TV palagi eh. Napasinghap ako sa kanyang sinabi ngunit hindi ako nakapagsalita. Palagi kong inaabangan ang show na meron ka. Tapos commercial na meron ka. Nalungkot ako nung nagka-issue ka kasi dehado ka. Hindi ko inaasahan na makikita ka. Kaya masaya ako't nahihiya rin kasi nakita mo pang pinagagagawa ko. Hindi ko alam kung namamangha ba ako sa sinasabi niya. Lakas loob niya itong sinasabi sa akin. Gusto niya ako? At nag-aabang siya palagi sa mga shows na nandun ako? May fan ang starlet na kagaya ko? Halo-halo ang aking nararamdaman. Masyado akong namangha na may fan ako. Namangha rin ako na isa siyang lalaki. Kasi sa pagkakaalam ko, mabibilang lang sa kamay ko mga supporters ko. Tapos biglang may fanboy ako rito. Aalis na ako mangingisda muna ako. Paalam niya't pinaandar ang makina. Agad akong napatayo at lumapit. Nagulat siya sa ginawa ko. O bakit? Tumikhim ako. Pwede bang sumama? Matatagalan ako, miss. Naghahanap buhay kasi ako eh. Tinaasan ko siya ng kilay. Gusto mo ko, di ba? Ayaw mo bang makasama sa iisang bangka ang crush mo? Napakamot siya sa kanyang ulo. Nakakahiya naman. Bakit ka pa nahihiya? Hindi na ako artista. At mukhang matagal akong mamamalagi rito. Matagal kang mamamalagi rito? Gulat na gulat siya. Oo, kaya't isama mo ko. Gusto kong malaman ang mga pamumuhay rito. Wala siyang magawa kung hindi ang isama ko. Nang magsimula ng umandar ang bangka, inihulog ko ang aking kamay sa tubig para maramdaman to. Ramdam ko ang lamig sa katawan ko kasi nakapadyama lang naman ako. Nang tingnan ko ang binata, nahuli ko siyang nakatingin sa akin at agad ring umiwas. Tinanggal ko ang kamay ko sa tubig dagat at pinag-cruise ang aking braso. Bakit mo ako gusto? At talagang napansin mo pa ako hindi naman ako sikat. Extra lang din naman ako sa shows na sinasabi mo. Pagbukas ko ng topic nang huminto ang bangka niya at walang nagsasalita sa amin. Kahit hindi ka pa artista gusto na kita. Anya nang nilalabas niyang lambat na inuhulog na sa dagat. Doon ako lalang nagulat. Ha? Nakita na kita noon. Noong nagbabakasyon kayo ng pamilya mo rito dyan sa mansyon nyo. Gusto na kita. Pero inilihim ko lang yun sa sarili ko kasi imposible namang lingunin mo ang kagaya ko. Hindi ko mapigilan ng matawa. Ngayon pa lang ako nakakilala ng lalaking vocal sa gusto niya. Mahiyain ngunit walang paligoy-ligoy. Mukhang good boy na fuckboy ang datingan. Nang pinagmasdan ko siyang seryosong binababa ang natirang lambat, umawang labi ko kasi guwapo pala ang lalaking ito.
Napalunok ako. Nandito ko para mag-move on, 'di ba? Hanggang ngayon gusto mo ko? Ngumuso siya at tumango. Hindi pa rin bumabaling sa akin. Paano yan? Gusto mo ko pero nakikipagbembangan ka sa iba. Napatingin na siya sa akin. Iyon naman tawag lamang ng pangangailangan. Lalaki ako May pangangailangan sa katawan. Uminit ang pisngi ko. Di dapat girlfriend mo na yun para hindi nyo na kailangang sa bato magbembangan. Natawa siya. Ang akala kasi namin walang tao ron. At saka ayaw ko siyang maging girlfriend. Kasi may gusto nga ako sa'yo. Gusto ko ikaw ang girlfriend ko. Ha? Ikaw nga ang iniisip ko habang ginagawa ko yun. Para akong lalabasan ng kaluluwa sa narinig. Napatakip ako sa aking bibig at parang gusto ko nalang tumalon sa bangkang ito. Ang bastos mo naman. Tama ba yun? Para akong pinagpapawisan. Pasensya na. Huwag ka mag-alala, hindi na mauulit yun. Nang tumahimik ako, may kinuha siya na jacket. Umuga ang bangka at bahagyang gumalaw nang tumayo siya at lumapit sa akin. Suotin mo muna to. Ang lamig at sobrang nipis pa naman ang suot mo. No, ayos lang ako. Sige na, matatagalan tayo rito Bothered na bothered ako sa aking narinig kahit wala man lang yun sa kanya. Walang minuto na hindi ako napapasulyap sa binata. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala sa mga lumalabas sa bibig niya. Napakabulgar. Bastos pero maginoo. Tama ba yun? Marami siyang nakuhang isda pagkatapos ng ilang oras. Nang nasa dalampasigan na kami, kumuha siya ng plastic at binigyan ako ng isdang kinuha niya. Yung pinakamalaki pa. Ayos lang naman ako. Thank you. Ani ko agad. Sige, para sa'yo talaga yan. Nang matikman mo naman ang mga kuha ko. Aniya sabay ngiti sa akin. Salamat at sumama ka. Masaya tuloy ako ngayon. Daming nakuha Tinanggap ko ang bigay niya. Salamat uuwi na ako. Sige, mag-iingat ka. Hindi na talaga ako makatulog sa gabing yun. Nasa isip ko ang binata. Gustong gusto niya ako. Hindi siya nahihiya na sabihin yun at inaamin ko. Naaapektuhan ang puso ko noon. Nadala ako sa biglang pag-amin niya kahit unang beses ko pa lang siyang nakita. Nang sumunod na araw, bumaba muli ako sa dalampasigan. Wala akong nakita kung hindi ang mga nakaparadang bangka, kaya't naisipan ko ang maglakbay patungo sa mga kapitbahay na medyo malayo sa amin. Kita ko ang mga bata na masayang kumukuha ng mga bato sa buhangin. Hi! Ani ko paglapit. Tumingala ang batang babae at nanlaki ang kanyang mga mata. Hala, ang ganda mo ate. Tumikim ako. Thank you. Ikaw rin. Anong ginagawa nyo? Ipinakita ng batang lalaki ang nakuha niyang maliliit na bato sa buhangin. Eto ate mga bato. Tumingin ako sa paligid. Hinahanap ko ang lalaking yun. May nakita ba kayong lalaki rito na gwapo? Tanong ko. May kilala kayo? Si Kuya Makmak ba? Ha? Isa lang naman ang gwapo sa baryong to ate. Kuya ko yan, si Kuya Makmak. Naging interesado ako sa sinabi ng batang lalaki. Ngayon ko lang napansin na magkamukha nga sila. Makmak ang pangalan niya? Ngumuso siya. Oo, pero wag ka dun ate Kung may gusto ka po sa kapatid ko, wag ka nang sumiksik pa. Ang dami kasing babae nun Nung nakaraan nga nakita ko ang kahalikan si Esther. Nanatili ang ngiti ko kahit na hindi ko nagugustuhan ng mga naririnig ko. Esther? Hindi ko naman gusto ang kuya mo. Isusuli ko lang sana yung jacket. Sumama kasi ako sa kanya kagabi mangisda. Talaga? Sumama ka? Ang bad trip ni kuya. Bakit ako ayaw niya akong isama? Napakamot siya sa ulo at tumayo. Sige ate, sumama ka sa akin para ibigay yan sa kanya. Sasakit na naman ang ulo ni nanay dahil may bagong chicks na naman. Natawa na lamang ako at sumunod sa kanila. Kadalasan sa mga bahay dito, gawa sa kahoy. Siguro dahil malapit lang sa dagat. Kadalasan din na puno rito ay mga niyog. Kaya't ang gandang tingnan sa tuwing madadaanan namin ito sa dalampasigan. Kung ide-develop lang ang lugar na ito, pwede itong gawing pasyalan. Nakarating kami sa semi-concrete na bahay. Hindi ito kalakihan pero sa labas pa lang, alam mong malinis na. May maliit na terrace pa sila at ang mga tsinelas, sobrang ganda ng pagkaka-arrange.
Sobrang linis din ng sahig. Parang hinihidhira ng floor wax. Pumasok ka ate, tatawagin ko lang si kuya. Pumasok ako sa kanilang bahay at ang unang nakita ko ay ang picture frame ng binata. Parang graduate yata siya ng isang kurso. Seaman ba siya? Nawala ang titig ko sa frame nang marinig ko ang hagik-hikan. Sige na, Mak. Ako na nga pumunta rito eh. Alam kong sasampa ka muli sa barko. Hindi ka na muling makakatikim. Mabilis kong pinuntahan ang pinagmumula ng boses na iyon. Parang sa kusina yata nila kasi may naaamoy akong nagluluto. Kuya, may bisita ka. Sambit ng bata pagdating ko sa kusina. Pero hindi siya pinakinggan ng kuya niya. May ginagawa kasi ito sa stove. At sa likod niya, may babaeng yumayakap sa kanya. Ang dami niyang babae. Parang ayaw kong maniwala na gusto niya ako. Napapangiwi ako at parang gusto ko nalang umuwi. Parang kagabi lang, sinabi niya na gusto niya ako pero marami naman siyang babae. Sabagay, hindi niya naman magagawa sa akin ang ginagawa niya sa iba. Single din naman siya. At 'di ba, seaman siya? Normal lang yan sa kanila kapag bababa ng barko. Mamimiss mo to, Mac. Malanding wika ng babae. Kuya, may bisita ka. Isosoli ko lang sanang jacket. Gulantang na bumaling si Mac sa akin. Nasiko niya ang babaeng yumakap sa kanya mula sa likod, kaya't napaatras to. At dahil may balde sa likod niya na dala ng bata kanina, natuwad siya. Nakita ang panty niya kasi maiksing-maiksi ang sayang suot niya sa ibaba. Brenna! Namumutla siyang lumapit sa akin. Ilang beses na palunok na parabang nahuli ko siyang may ginagawang masama. Makmak! Ani ng babaeng nakabukaka pa rin. Hindi na maipintang mukha ko. Akala ko sa syudad ko lang makikita ang ganitong babae. Nasa probinsya rin pala. Isosoli ko lang sana. Ibinibigay ko sa kanyang jacket. Uuwi na ako. Ha? Bakit ka uuwi? At saka wala kami ginagawang masama. Baka kung anong isipin mo ha? Ha? Wala naman ako iniisip. Wala ka namang ginagawang masama. Makmak, bakit ang lamig mo ngayon? Ani ng babae na ngayon ay nakalapit na sa amin. Tumaas ang kilay niya nang makita niya ako. Sino ka? Bagong babae ka ba ni Makmak ko? Napangiwi ako. Makmak ko? Ha? Ew, hindi. Ani ko, nagsoli lang ako ng jacket. Pasensya na sa storbo. At saka ako lumabas ng bahay. Nakasalubong ko pang isang ginang na napanganga nang makita ko. Nginitian ko lang siya sa katuluyan ng umalis. Gosh, nandito ako para makamove on sa nangyari sa buhay ko. Pero dadagdagan pa yata. Bakit ko ba iniisip ang lalaking yun? Totoo nga siguro ang mga sabi-sabi ng mga tao tungkol sa seaman. Mga hindi seryoso at puro bembang lang ang inaatupag. Kung siya ang boyfriend ko, he's capable of cheating kaya't wag na lang. Sana hindi ko na siya makita ulit kasi naiinis ako. Hindi ko alam kung bakit. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Max point of view. Hindi na ako nakapalag nang nawala na siya sa paningin ko. Inis na inis ako sa sarili ko kasi sa ganun pa niya nakita. Umalis ka na, hindi ako interesado. Wika ako kay Laika dahilan ng paglayo niya sa akin. Ha? Pero nang nasa barko ka pa, sinabi mo na pupuntahan mo ako rito. Nagbago ng isip ko. Ani ko't kinuha ang wallet sa bulsa ko. Binigyan ko siya ng 1,000. Pamasahe mo, umuwi ka na. I hate you, Mac. You can't do this to me. At nag-walk out siya. Nakasalubong pa niya si Mama na kararating lang. Napaupo na lamang ako sa upuan at naibaba ang tingin sa jacket. Anak, sino na naman bang mga yun? Dalawa yun na. Ani Mama. At nilapag sa lamesa ang mga pinamili niya. Hindi ako nagsalita. Kabang-kaba na nga ako kung anong iisipin ng crush ko ngayon. Una, nakita niya akong may binebembang sa batuhan. Sobrang sama na nga sa paningin niya at dumagdag pa ito. Kailan ka ba magseseryoso sa buhay, Mac? Ang dami nang dumating na babae sa buhay mo. Sayang naman yung kagwapuhan mo kung maglalandi ka lang palagi. Baka magkasakit ka pa. Iba't ibang babae pa talaga. Iritado kong tiningnan si Mama. Malilinis naman ng mga babaeng yun, Mama. Kahit na, ikaw talaga. Yung mga classmate mo nung high school may mga asawa na. Ikaw naglalaro ka pa rin. Kung may nabuntis ka sa mga yun.
hindi ko naman pinuputok sa loob. Nawindang si mama sa sinabi ko at hinampas ako. Tawang-tawa ako sa kanyang reaksyon at saka napabuntong hininga. Fuckboy talaga ako pero pinipili ko naman kung sinong babaeng kinakama ko. Yung mga malilinis at ayaw makipagrelasyon. Syempre bilang single at ilang buwan sa laot, may pangangailangan din ako. Kaya't sinusulit ko talaga kapag uuwi ako. Hindi naman siguro mali yun kasi single naman ako eh. Kung may girlfriend ako, syempre siya lang. Pero wala naman kaya ganun ang ginagawa ko. Pero kahit ganito ako, may napupusuan din ako. Ilang taon ko na siyang gusto pero malayong malayo siya sa akin. Artista at sobrang ganda. Kapag nasa laot ako, siyang tinitingnan ko palagi. Kaya ako ang nangkakaman ng mga babae pagbaba ko ng barko dahil naiinis ako. Naiinis ako na hindi niya ako makilala. Kaya ganito ako. Kasi wala naman siyang pakialam sa akin. Baka nga hindi niya rin alam na nag-i-exist ako sa mundong ito. Kaya naman ngayong nandito siya sa lugar namin, umuwi siya at mukhang hindi na yata babalik sa pag-aartista. Parang nagkaroon ng kinabukasan ng buhay ko. Parang nahiya ako bigla sa mga pinagagagawa ko sa buhay. Kasi mukhang hindi siya naniniwala na gusto ko siya dahil sa nakita niya. At babaguhin ko yun. Hanggat nandito siya at hindi pa ako babalik sa barko. Susubukan kong pumasok sa buhay niya. Yung unang lumabas kanina sa bahay, ang ganda nun ah. Ani mama nang maghapunan kami. Sayang at mukhang naglalaro ka lang. Crush ko yun. Ani ko na ikinatigil pareho nila mama at ng kapatid ko. Crush mo? Oo. Humagalpak ng tawa si mama. Ano ka, high school? Anong crush ang pinagsasasabi mo anak? Hindi mo ba babae yun? Hindi po. Mabuti naman kung ganon. Sayang kung mapupunta sa'yo babaero ka. Mai-stress lang yun sa'yo. Mawawala ang kinang sa kanya mga mata. Ma, anak mo ko. At saka magbabago na ako simula ngayon. Ilang buwan pa naman ako rito. Sus, baka bukas ibang babae na naman ang makikita ko. Nako ha. Makmak, maawa ka naman sa reputasyon mo. Pulutan ka na ng chismis. Kung hindi ka lang siman baka kung ano nang masabi nila. Hinding-hindi na ako mambababae. Mariin kong sabi. Pangako yan, mama. True to my words. Wala na ngang babae ang tutungo sa bahay ko dahil pinutol ko na ang koneksyon. Nang magtanong kung bakit, sinabi ko na mag-aasawa na ako. Pero para bang biro lang yun sa kanila. Kasi hindi ako sineseryoso. Ngunit nirespeto din naman nila ang desisyon ko. Nakaramdam din ako ng konsensya. Kahit hindi naman dapat kasi wala naman akong ginagawang masama. Para akong minumulto ng mga pinagagagawa ko sa buhay. Palagi akong nagtutungo sa ibaba ng mansyon nila. Nagbabaka sakaling makita ko siya pero wala. Kung sobrang kapal lang talaga ng mukha ko inakyat ko na siya sa mansyon niya. Pero hindi. Ilang araw din akong pabalik-balik sa dalampasigan bago ko siya nakita. Isang araw na bumaba suot ang kanyang magandang dress at malaking sombrero. Tumikhim ako at bumaba sa bangka. Hi! Naguluntang siya nang makita ko ngunit umirap siya. Ang ganda mo naman, ani ko. Hindi niya ako tiningnan at saka naglakad siya patungo sa batuhan. Nakagat kong ibabang labi ko't sinundan siya. Asa ka pupunta? Nang nalagpasan niya ang batuhan, mukhang tutungo yata siya sa lugar namin. Binilisan ko ang lakad ko't hinarangan ko siya. Napaatras siya sa ginawa ko. Ano ba? Ngumuso ako. Galit ka ba? Pasensya na kung hindi kita nakita nung pumunta ka. Nagluluto kasi ako Hindi ko rin naman inimbita sa lahi karon. Bakit ko? At sa kanya ako nilagpasan. Sumunod ako sa kanya. Ipinapaliwanag ko lang dahil baka sobrang sama ko na sa isipan mo. Sinabi ko pa naman na gusto kita. Totoo yun at magbabago na ako. Para sa'yo. Natigil siya at halos tumalon ng puso ko nang bigla siyang humarap. Talaga? Mukhang hindi kaya nauubusan ng supply ng mga babae. Ang tinik mo ha? Baka nga may sakit ka ng... Palagi naman akong nagpapatest at hindi na yun mauulit kahit kailan. Inangatan niya ako ng kilay. Sa tingin mo kapag magbabago ka magugustuhan na kita? Tiningnan ko lang siya. Hinihintay ang iba pa niyang sasabihin. Hindi ako pumunta rito para magkagusto. Nandito ako para mag-move on sa nangyari sa buhay ko. Mas maganda nga kung wag mo na akong guguluhin. Pasensya na. Hindi naman kita ginugulo Talagang gustong gusto lang kita. Kahit nasa barko ko. Hindi naman siguro big deal sa'yo na
fuckboy ako. Kasi hindi mo naman ako kilala. Masaya ako na umuwi ka rito kasi tingin ko maaabot na kita. Hindi ka tulad ng artista ka. At totoong sinabi ko na magbabago ako. Ayokong ma-turn off ka sa akin. Humalikip-kip siya at takang-taka niya akong tiningnan. Ano bang gusto mong mangyari? Gusto kong magustuhan mo rin ako. Nanlaki ang kanyang mga mata. Tumikim ako. Malaki ng ipon ko. Hindi ko naman ginagastahan ng mga babae ko eh. Malaki rin ang sahod ko sa pagiging seaman. Kaya kong pumantay sa estado na meron ka. Kaya sana wag mo na akong pagbawalan na magustuhan ka. Masayang masaya ako sa presensya mo rito. Hindi lang hanggang sa cellphone kita nakikita. Kasi totoong nasa harapan na kita ngayon. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng kakapalan ng muka. Kapag nagkakagusto kasi ako sa isang babae, hindi ko pinipigilan ang sarili ko. Ayokong mamatay na may matinding pagsisisi. Kasi hindi ko ginawa ang mga bagay na gusto ko. Hindi ko alam kung paano nangyari ang lahat ng ito. Matapos kong sabihin sa kanya yun, nakita ko na lang ang sarili ko na sumama sa kanya sa palengke. Napapalingon tuloy ang mga binatang nadadaanan namin. Manghang-mangha sa ganda ng kasama ko. Parang gusto ko tuloy siyang hawakan sa kamay. Ayaw mo bang mag-shades? Mahinahon at marahan kong pagtatanong. Pagkakaguluhan ka rito. Artista pa rin naman siya pero confident naman siyang naglalakad dahil ang basket niya. Hindi naman ako sikat na artista. Ikaw lang nga ang nakakakilala sa akin. Anyat inayos niyang sombrero niya. Hawakan mo nga ako sa kamay. Gulat ko siyang tiningnan. Ha? Pangarap mo to, di ba? Tinutupad ko lang ang pangarap mo. Ngumisi siya. And besides, hindi na ako artista. Kahit nga maghalikan pa tayo rito eh, hindi yun mababalita kasi hindi naman ako relevant sa industriya. Huminga ako ng malalim saka hinawakan ng kanyang malambot na kamay. Napatingin kami sa isa't isa. Sigurado ka bang okay lang na hawakan kong kamay mo? Paniniguro ko. Oo, hindi ako komportable na tinitingnan ako ng ibang lalaki. Kaya hawakan mo ko para hindi na nila gagawin yon. Para akong nakalutang sa ere habang magkahawak kaming dalawa. Kalmado lang si Brenna samantalang ako, hindi na mapakali. Parang ako pang babae sa aming dalawa. Anak nang, nahawakan kong kamay niya, holding hands pa. Magsasarili na lang talaga ako simula ngayon. Kumati na naman ang libog ko pero kailangan kong pigilan. Ayokong masira pang imahe ko sa kanya. Hanggang dito na lang ako. Ani ko sa dulo ng hagdan patungo sa mansyon nila. May hagdan kasi nagawa sa bato. Dito siya dumadaan patungo sa dalampasigan. Eto na pala mga dala mo. Tiningnan niya ako. Kita ko ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Siguro, apektado pa rin siya sa nangyari sa kanya. Baka nga totoo talaga na boyfriend niyang Justin na yun. Pero tinanggi niya para hindi masirang karera nito. Kasi kung ganun, duwag ang lalaking yun. Gusto mo ba talaga ako? O gusto mo lang akong makama gaya ng mga babae mo? Napasinghap ako sa tanong niya. Gwapo ka, pwede kang magmodelo o artista. Pero sa nakikita ko sa'yo, alam kong hindi ka seryoso. Kaya't sabihin mo sa akin ng totoo. Huminga ako ng malalim. Gusto kita. Totoo yun at seryoso ako. Hindi kita gustong maikama lang. Talagang gustong gusto kita. At kapag naging tayo, syempre gusto rin kitang makama. Hindi ko natapos ang sasabihin ko dahil sinampal niya ang bibig ko. Gulat na gulat ako at nakita ko na namumula siya. Ganyan ka ba talaga kabulgar? Ang bulgar mong magsalita. Sorry, pero yun naman ang totoo. Seryoso ako sa mga sinasabi ko. Ang tagal na kitang pinapangarap. Hindi ko sasayangin yun kung magkakaroon man ako ng chance sa'yo. Siya naman ngayon ang nagulat. Hindi kita itatanggi gaya ng Justin na yun. Mamahalin kita. Hindi kita itatago. Ipagmamalaki kita, Brenna. Nataranta ako ng mangilid ang luha sa kanyang mga mata. Okay ka lang ba? Natawa siya sa reaksyon ko. Bakit ba ako naluluha sa mga sinasabi mo eh? Fuckboy ka. Hindi na ako fuckboy ah. Magre-retiro na ako kapag bibigyan mo ko ng pagkakataon. Magiging lover boy mo na ako. Natawa siya. Napangiti naman ako kasi napatawa ko siya. Tingnan natin. Umatras na siya. Uuwi na ako. Salamat ah. O sige, mag-ingat ka. Hindi ako nakatulog pag uwi ko kaya't kinabukasan. Kahit kulang ako sa tulog
Ngiting-ngiti ako sa harapan nila mama at ang kapatid kong si Mark. Ganado akong kumain sa araw na ito kasi inspired ako. Nagkatinginan silang dalawa bago ko kinalabit ni mama. Anak, ayos ka lang? Oo mama, ayos lang. Nakita ka raw ni Ising sa palengke. May ka-holding hands ka raw na magandang babae. First time daw nilang makita ka na may kasamang babae. Sino yun anak? Girlfriend mo ba? Crush ko po, ani ko. At naisip na puntahan si Brenna sa araw na ito. Totoo na ba yan anak? Magseseryoso ka na sa buhay? Mag-aasawa ka na? Huwag ka namang atat mama. Naghihinay-hinay nga ako kasi ang pangit ng tingin niya sa akin. Kaya magpapabango na muna ako. Huwag niyo nang banggitin ang nakaraan ko, okay? Umirap lang si mama sa sinabi ko at hindi na nagsalita. Nagtungo ako sa dalampasigan para makita siya at hindi nga ako nagkakamali. Lumapit ako sa kanya at ibinigay ang bulaklak na in-order ko pa sa kabilang bayan kasi wala namang nagtitinda ng bouquet dito. Kung may bulaklak man, para lang din sa mga patay. Kahit patay na patay ako sa babaeng to. Siyempre hindi bulaklak ng patay ibibigay ko, no? Araw-araw kaming nagkikita sa dalampasigan. Minsan, sinasama ko siya sa pangingisda ko para lang magkakuntuhan kami. Nang bumili ako ng motor, siyang pinasakay ko at nag-road trip kami. Hindi ko akalain na habang tumatagal, sobrang lapit na namin. Kahit hindi pa kami, para akong sinisilaban palagi kapag nasa tabi ko siya. Gusto ko siya at mas lalo ko lang siyang nagugustuhan ngayong mas nakilala ko siya. Hindi namin namalayan ng mga buwan na nakalipas dahil pareho kaming busy sa isa't isa. Nandito na tayo. Ani ko nang dumating na kami sa gate ng kanilang mansyon. Hindi kami sa dalampasigan dumaan kasi nakamotorsiklo ako. Kaya sa kalsada kami. Bumaba siya, malaki ang ngiti sa labi. Salamat, nag-enjoy ako. Tiningnan ko ang kanyang mga mata. Kumikislap na to. Hindi kagaya nung unang uwi niya rito ay talagang puno ng kalungkutan. Masaya ako na nag-enjoy ka. Bumili ka pa talaga ng motor ha? Oo, pwede ngang sasakyan ng susunod eh. Ngumisi ako. Mac, tawag niya sa pangalan ko at hinawakan ang aking kamay. O bakit? Tumingkayad siya para maabot ang aking labi. Napasinghap ako't na estatwa sa aking pwesto nang maramdaman kong malambot niyang labi sa akin. Dilat na dilat ako samantalang siya ay pikit na pikit. Kaya't nang umatras na siya, litong-lito ko siyang tiningnan. Tayo na, girlfriend mo na ako. Deklara niya sabay ngiti. Brenna's point of view. Nakamove on na ako. Matapos ang ilang buwan ko rito sa probinsya, nawala nang isipan ko kay Justine at sa nangyari dahil nandito na si Mac. Siyang dahilan kung bakit naging madali sa akin ang lahat. Hindi ko akalaing mahuhulog din ako sa kanya. Sa karakter niya pa lang, mas gugustuhin kong layuan ang kagaya niya. Pero para siyang magnet. Didikit at didikit siya sa akin. Kaya nang ipakita niya sa akin na kaya niyang magbago at talagang gustong gusto niya ako, pinagbigyan ko siya. At ngayon, boyfriend ko na. Tuluyan ko ng tinalikuran ng pag-aartista. Masaya si Papa nang malamang masaya na ako rito. Ngunit hindi ko pa nasabi kung sinong nagpapasaya sa akin. Mabutit dumating ka sa buhay niya, iha. Isinalba mong anak ko. Ani Tita Maria, ina ni Mac. Dinala niya ako sa bahay niya para ipakilala ako bilang nobya niya. Ang akala ko tatanda siyang malanding mag-isa. Natawa ko. Sumubsob naman si Mac sa balikat ko. Hiyang-hiya sa sinasabi ng kanyang ina. Wag mo na ngang banggitin yan, ma. Kapag iiwan ako ng girlfriend ko, tapos nasa barko ako, tatalon talaga ako. Magpapakain na lang ako sa mga sharks. Mahina akong tinampal ang kanyang balikat. Tanggap ko kung anong nakaraan niya. Tanggap niya rin ang nakaraan ko. Walang patutunguhan kung pag-uusapan pa namin yon. Lalo na't pareho kaming masaya sa isa't isa. Hindi ko pinagsisisihan na sumubok akong muli. Kahit may takot sa akin na baka masaktan ulit ako. Pero ganun din naman talaga, di ba? Masasaktan at masasaktan naman talaga. Depende lang yun sa sitwasyon. Sa susunod na linggo, sasampa na ako sa barko. Ani Mac nang hinatid niya ako sa amin. Alam na ng mga kasambahay na boyfriend ko si Mac, kaya't hindi na bago sa kanilang paningin ang presensya ng nobyo ko rito sa may gate. Alam ko, ngumuso ako. Ilang buwan din yun. Hinawakan niya ang baba ko. Huwag kang malungkot.
Magbe-video call tayo araw-araw at saka magiging loyal ako sa'yo. Kaya wag mo sana akong pagdududahan ha. Kahit pagtae ko, i-update ko sa'yo. Natawa ko't mahina siyang sinapak. Natawa na rin siya. Mamimiss kita. Seryoso kong sabi at hinawakan ng kanyang muka. Hindi ko akalaing sasaya akong muli sa tahimik na probinsyang ito. Parang dinala ko rito para makilala ko siya at maranasan ng ganitong klaseng pagmamahal. Mamimiss din kita. Update ka rin palagi ah. Babaunan kita. Makahulugan kong sabi. Kumunot ang kanyang noo. Ha? Anong baon? Hindi ko na siya pinatapos at siniil na siya ng halik sa labi. Ilang segundo rin yon bago ako bumitaw at makahulugan siyang tiningnan. Parang pareho agad kami ng iniisip. Kaya naman sabay kaming pumasok sa mansyon at dinala ko siya sa kwarto ko. Napaungol ako habang humihigpit ang kapit ko sa bedsheet. Malupit siya sa kama. Magaling siya rito kaya't ngayon kami na, pinapakitaan ako ng kagalingan niya. Hindi naman ako nagreklamo kasi gusto ko itong ginagawa niya. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito pagdating sa kama. Agad niya akong niyakap pagkatapos at inulana ng halik sa buong mukha. Isiniksik niya agad ang kanyang sarili sa aking leeg at bumulong. Mahal kita. Napapikit ako. Mahal din kita. Nang sumampa na siya sa barko, hindi naman ako nahirapan sa relasyon namin. Araw-araw siyang tumatawag. Walang araw na hindi niya pinapaalala sa akin na mahal niya ako. Minsan binibisita ako ni Tita Maria sa mansyon para lang ayain akong sumama sa kanya. Kapag sweldo kasi ni Mac, nagpapadala to sa ina niya at ngayon, pati ako may parte na rin kahit na hindi kailangan. Nakakahiya naman po na tumatanggap ng pera sa kanya, tita. Sa inyo na po yan. Ani ko nang bigyan niya ako ng 10,000. Alam kong barya lang yan sa'yo. Pero gusto ng anak ko na bigyan ka. Maliit lang daw yan. Ani tita. Magpapatayo kasi ng bahay si Mac sa binili niyang lupa last year. Ngayon magsisimula na kami sa pagbili ng materyales. Dahil sa iyo nagkaroon ng maayos na direksyon ng anak ko. Napangiti ako. Sana nga'y magkatuluyan kayo. Sana matanggap ng pamilya mong anak ko. Yun nga ang inaalala ko. Ayaw nga ni Papa kay Justin dati kasi mahirap lang. Sa kanya lang kami hinayaan nang mag-artista na ito't yumaman. Simpleng buhay lang ang meron si Mac. Pero tingin ko naman magugustuhan siya ni Papa. May pinag-aralan, seaman, at mahal pa ako. Huwag po kayo mag-alala, hindi naman ganun kalupit si Papa. Magugustuhan niya rin si Mac. Ipapakilala ko siya pagbaba ng barko. Hindi ko naman siya tinatago. Sadyang bago pa lang kami kaya't hindi ko na ipakilala agad. Pero gagawin ko yon kapag bumaba na siya sa barko. Love, ang dami ko ng ipon dahil sa buwan-buwan mong pagbibigay sa akin ng pera. Ani ko nang tumawag siya. At may nagpadala pa ng flowers dito. Sa'yo raw galing. Ngumisi siya. Nagustuhan mo ba ang mga bulaklak? Oo naman, ang ganda nito. Itatabi ko ito pagtulog. Lumabi siya sa video call. Namimiss na kita. Ako rin, miss na kita. Parang ngayon lang ako nainip sa tagal ko rito. Gusto na agad kitang mayakap. Ilang buwan na lang magkikita na tayo at saka ipapakilala na kita kay Papa. Talaga? Oo, para makita niya naman kung sinong nagpapasaya sa akin dito sa probinsya. Masaya ako. Kontento na ako sa buhay na meron ako. Ayoko nang bumalik sa dating buhay kasi masaya na ako rito. Hindi ko kailanman binuksan ang mga social medias ko. Hindi na ako nagpo-post doon. Hindi na rin ako nakikibalita kaya't sobrang payapa ng puso ko. Ngunit isang araw, nasa gitna ako ng pag-e-enjoy sa pagkaing pinadala ni Tita Maria sa akin nang lumapit ang isang kasambahay. Ma'am, may bisita po kayo. Kumunot ang noo ko. Napatingin ako sa kanya. Ha? Boyfriend mo raw siya, ma'am, pero hindi namin pinapasok dahil isa lang naman ang boyfriend mo. Napatayo ako. Kunot na kunot ang noo. Pupuntahan ko na lang. Umalis ako sa dining area at lumabas ng mansyon. Nakita ko sa gate ang isang security guard na kinakausap ang isang lalaking nakasombrero at naka-shades. Nang unti-unti akong nakalapit, namilog ang aking mga mata. Brenna! Pagtawag niya sa pangalan ko. Hindi ako makapaniwala na makita ko ngayon sa Justine makalipas ang 1 taon. Oo,
Ganun kabilis ang oras. Nandito siya sa labas ng gate. Justin, anong... Mag-usap tayo, Brenna. Ayusin natin ang relasyon natin. Napakurap-kurap ako't napatingin sa security guard. Ayoko siyang papasukin kaya't akong lalabas. Wala na tayong dapat ayusin, Justin. Ani ko sa paglabas ko. Umalis ka na. Makikita ka ng mga fans mo rito. Hinawakan niyang kamay ko. Wala akong pakialam. Wala na akong pakialam. Aaminin ko na sa lahat ng totoo. Na totoo yung litrato. Na tayo yun. Baliw ka ba? Ba't mo gagawin yun? Masisira yung karir mo. Ano naman ngayon? Bago ko naabot ang karir na ito, nandiyan ka na. Napagtanto ko lang to ngayong hindi na kita nakikita. Nangungulila na ako sa iyo, Brenna. Please, bumalik ka na sa akin. Ayusin kong lahat. Kung gusto mo, umalis ako sa showbiz. Tutal malaki nang naipon ko. Magsisimula ako ng business para... Hindi na pwede, Justin. Anikot umiling sa kanya. Hindi na pwede. Natulala siya saglit. Lalo na nang inalis ko ang kamay ko mula sa kanyang pagkakahawak. Hindi na pwede yung sinasabi mo kasi may boyfriend na ako. At mahal ko siya. Umawang ang kanyang labit maya-maya'y napailing sa akin. Hindi totoo yan. Matagal na tayo, Brenna. 5 years. Hindi mo ako madaling makakalimutan. Akala ko nga rin ganun na hindi kita magagawang kalimutan. Pero akala ko lang yun kasi ang totoo, kaya kong magmahal muli. Hindi na kita babalikan, Justin. I'm sorry. No, I can't accept this, Brenna. At napasinghap ako nang niyakap niya ako. Sinubukan kong magpumiglas pero mas malakas siya sa akin. Please, bumalik ka na sa akin. Hindi na ako babalik sa'yo. Sinubukan ko siyang itulak pero nang nagawa ko yun, saka ko naman nakita si Tita Maria na gulat na gulat. Mukhang bumalik siya rito. Namutla ako lalo na nang tiningnan niya si Justin. Anong ibig sabihin nito, Iha? Niloloko mo bang anak ko? Lumapit ako sa kanya, kabang-kaba. Hindi. Hindi ko siya niloloko, tita. Brenna, umalis ka na, Justin. I don't need you here. Sigaw ko sa sobrang frustration. Binalikan ko si tita. Umiling ako. Hindi ko niloloko si Mac, tita. Hindi ko yun gagawin. Mahal ko siya. Pero nakita ko na ang pangamba sa kanyang mga mata. Kaya't nakaramdam na ako ng takot kasi paniguradong aabot to kay Mac sa barko. Hindi lang din kay Mac umabot ang balita kasi may nakasunod pala kay Justin at nakuhanan kami ng litrato. Nang tingnan ko ang buong social media, pinagpipiestahan muli ako ng buong Pilipinas. Ang dami nilang sinasabi na masasakit na salita. Pero hindi naman importante yon. Mas importante ngayon ang opinyon ni Mac dito. Ngunit nang sinubukan ko siyang tawagan, hindi siya sumasagot. Naiiyak na ako sa galit. Iniwan ko si Justin kasi gusto kong isalba ang pangalan niya tapos ngayon, nabuhay muli ang nakabaon na sa limot. Hindi ko na kasalanan to. I tried my best to save him. But now, hindi ko na yun magagawa. Anak, what the hell is happening? Nagpunta rito ang mga media. Iritadong sabi ni Papa. Bakit po sila nagpunta dyan? Hindi ko naman sinasa publiko na anak niyo ko. Your damn ex! Tingnan mo yung mga pinagsasasabi niya. Ipakukulong ko yan. Bumilis ang tibok ng puso ko saka nagbukas muli ng social media para lang makita ang sinabi ni Justin sa lahat. Totoong pinuntahan ko si Brenna sa probinsya nila. She denied me back then dahil gusto niyang isalba ang karir ko. Kami yun. Totoo yung mga litrato. At ako mismong nagpakalat. Nanlamig ako sa narinig ko. Siya ang nagpakalat? Para akong pinaslang sa likod. All this time, siya lang pala. Pinagkalat ko yun for publicity. Para mas sumikat ang pangalan ko. Para kahit papano mas hihibang ang mga fans. Nagawa ko nga yun dahil gusto kong mas tumutok sa akin ang atensyon. Nakuha ko nga. Matapos sabihin ni Brenna na hindi yun totoo, dumami ang projects namin ni Kelly. Pero unti-unti rin akong nakokonsensya. Sa likod nito hiningi ko saglit ang hiwalayan namin ni Brenna. Pero tuluyan na siyang nakipaghiwalay. Nagsisisi ako sa ginawa ko. At ngayon babawiin ko ang lahat. Girlfriend ko siya. At sana matanggap niyo yun. Tumulo ang luha sa aking mga mata. Walang hiya siya. Siya lang pala nagpakalat tapos ako pang nadiin. Inakusahan niya pa ako na akong nagpakalat. Tapos siya pala.
Para ano? Para sa atensyon? Tapos, ako ang nadiin. Hindi ko to palalagpasin. Nagawa ko lang yun kasi pressured ako na maging successful. Mayaman si Brenna. Anak siya ng may-ari ng construction dito sa Pilipinas. Ako, galing lang sa simpleng buhay. What I did was unforgivable. I know it. Nasaktan ko ang damdamin ng girlfriend ko. We parted ways. And now, I am claiming her back. Nang natapos ang video, naikuyom ko ang aking kamao. Gaya ng sabi ko, hindi ko to palalagpasin. I will clean my own name this time. I'm sorry, nasa trabaho ako. Yun ang bungad ni Mac nang tumawag siya. Bumabiyahe na ako ngayon pabalik sa syudad. Yun din ang gusto ni Papa, para linisin ko na naman ang kalat na gawa ni Justine. Sabihin mo na lang kung gusto mong makipaghiwalay para makamove on na agad ako. Inunahan ko na siya dahil ayokong tinatrato na para bang ako ang pinakamasamang tao sa mundo. Where are you going? Tanong niya. Siguro napansin ang background ko. Babalik sa amin. Simple kong sabi. Bakit ka babalik? Totoo ba yung nasa balita? Hindi ba sinabi ng mama mo? Wala. May dapat bang sabihin si mama? Nagulat ako ron. Akala ko sinabi ni titang nakita niya. At saka hindi naman ako naniniwala, Brenna. Sinabi mo na sa akin na mahal mo ko. Hindi matitinag ng kahit na ano dahil araw-araw mong pinapaalala yun sa akin. Nangilid ang luha sa aking mga mata. Are you okay? Babalik ka ba ron dahil sa issue? Oo, pero huwag ka mag-alala. Babalik din ako sa probinsya. Aayusin ko lang to, love. I love you, Brenna. Tumango ako. I love you too. Pagdating ko sa syudad, agad akong sinalubong ng media. Mabuti't alerto agad ang mga tauhan ni Papa at pinasakay agad ako sa van. Mainit muli ang issue kaya't ang mga fans, galit na naman. Kaya ngayon magpapapress ko na ko para tapos na ang lahat. Ito ay para protektahan ang sarili ko at ang relasyon namin ni Mac. Hello again, Miss Brenna. Ani interviewer nang dumating ako sa station. Maraming kamera ang nakatutok sa amin. Hindi ako nakaramdam ng kaba, lalo na sa impormasyong ibubuga ko ngayon. It's been a year. Blooming na blooming ka. Dahil ba inamin na rin ni Justine na ikaw talagang girlfriend niya at hindi ang ka-love team niya? Tumikhim ako. Hindi ko boyfriend si Justine. Napasingha pang mga nakarinig. And what do you mean by that, Miss Brenna? Sinabi ni Justine na we ended our relationship a year ago. Nang kumalat ang mga litrato, sinabi niya na mag-break muna kami. Pero sabi ko, mag-break na kami ng tuluyan. I lied before para protektahan ang career niya. Ngunit ngayong bumukas muli ang issue na ito, nagpa-interview ako kahit hindi na ako artista dahil gusto ko rin protektahan ang sarili ko at ang lalaking nagpapasaya sa akin ngayon. You mean, may boyfriend ka ngayon? Yes, and probably he's watching this live right now. Gusto ko lang linawin na hindi na kami ni Justine at masaya ako sa karelasyon ko ngayon. He's not from showbiz but I really love him. Ayokong masira kami dahil sa ipinagkakalat ng ex ko. Sana matapos na to at maintindihan to ng mga fans niya. Hindi na ako muli pang nagpa-interview matapos kong sabihin yon. Mas lalo tuloy na bash si Justine dahil sa sinabi ko. Hindi ko na kontrolado yon kasi siya naman ang humukay sa sarili niyang kasiraan. I choose to protect what's mine now. Ayokong muling magsakripisyo para lang sa walang katuturan na ito. I'm happy for you, anak. Ani Papa nang bisitahin ko siya sa kanyang opisina. Malaki ang kanyang ngiti. Proud siya na sa wakas, nalinis ko na rin ang pangalan ko. Thank you, Papa. Bumuntong hininga siya at tiningnan ako. Baka nagdiriwang na rin sa langit ang mama mo. Our girl is very brave. At sino itong lalaking nagpapasaya sa'yo? Kaya ba ayaw mo nang bumalik rito? Nakagat kong ibabang labi ko. Oo, Papa. At gusto ko siyang ipakilala sa'yo. Sure. Where is he? Hindi pa sa ngayon, Papa eh. Nagtaas siya ng kilay. And why? Are you afraid na baka hindi ko siya magugustuhan? Kinabahan ako. You can date whoever you want as long as mapapakain ka niya, Brenna. At mahal ka niya. He's a seaman, Papa.
Kaya't hindi mo pa siya makikita sa personal ngayon. Pero pagbaba niya ng barko, dediretso siya para maipakilala ko siya sa'yo. Ngumiti si Papa sa akin at tumango. O sige, ipakilala mo siya sa akin ha? Hindi na nagkaroon pa ng appearance si Justine sa TV matapos ang issue. Nabuwag na rin ang love team nila ni Kelly. Nasasayangan ako sa totoo lang, pero choice niya yun. Sinayang niyang karir niya. Hindi naman ako pinabayaan ng Panginoon. Mas lalo lamang tumibay ang relasyon namin ni Mac, lalo na't malapit na ang pagbaba niya muli ng barko. Para sa paghanda sa kanyang pag-uwi, nagpasalon ako at nagpa-manicure and pedicure. At nagpa-wax. Excited na ako sa kanyang pag-uwi dahil matapos ang ilang buwan niyang pagsampa sa barko, sa akin na naman siya sasampa. Bumiyahe rin pa syudad ang ina't kapatid ni Mac para sabay namin siyang salubungin. Pagbaba niya, diretso ang yakap niya at ang paghalik niya sa aking labi. I miss you, love. Anya, sobrang laki ng ngisi. Hahalikan pa sana niyang muli ako pero tumikhim ang kanyang ina. Anak, mamaya na yan. Pupunta pa tayo sa bahay ni Brenna dahil ipakikilala ka niya sa ama niya. Ani tita. Lumaki ang ngiti ni Mac. Excited na akong mamit si Papa. Namula ang aking mukha lalo na nang akbayan ako. Diba, misis ko? Ano ba yan? Sa sobrang tagal ko sa barko, ikinasal na tayo sa isipan ko eh. Doon din naman tayo tutungo. Hindi ako papayag na hanggang boyfriend mo lang ako. Ipinakilala ko ng formal si Mac sa ama ko bilang boyfriend ko. At dahil madaldal itong mahal ko, agad niyang nakuha ang loob ni Papa na tuwang-tuwa sa kanya. Baka naman may babae ka sa barko, iho ha? Naku, wala po tito. Baliw na baliw po ako sa anak ninyo eh, kaya hindi yun mangyayari. May posibilidad pa na tatalon ako sa barko kapag sasabihin ni Brenna na miss niya ako kaysa magloko. Good boy na good boy po ako, tito. Napairap na lang ako. At saka kaya nga po ko nandito rin eh. Total, tanggap niyo naman po ako. Sure po ba kayo? Mahina ako nang hinampas si Mac sa braso kasi nagiging komedyante na siya sa harap ni Papa. Aba, ayaw mo bang tanggapin kita, iho? Aba, syempre po gusto. Naniniguro lang po ako. Baka kasi maguluntang ka po sa susunod kong sasabihin. Napatingin ako kay Mac. Nagtataka sa kanyang susunod na sasabihin. Sumeryoso si Papa. Ano bang sasabihin mo, iho? Hinawakan ni Mac ang kamay ko. Balak ko sanang hingin ng kamay ng anak ninyo. Pakakasalan ko na siya, tito. Okay lang po ba? Napasinghap ako. Mac, alam kong hindi pa tayo ganun katagal nagsama. Pero matagal na kitang iniibig, Brenna. Nakikita ko sa iyong future ko. I wanna build a family with you. Ikaw ang nakikita ko na magiging asawa ko at ina ng mga anak natin. Nangilid ang luha sa aking mga mata. Totoo ba to? Nasaan ang singsing? Ngumiti siya at may inilabas na maliit na box. Isa itong singsing na gawa sa perlas. Sinisid ko pa yan sa ilalim ng dagat noong break ko at pinagawa ko, Brenna. Really? Yes. Naiiyak ako. Inilahad ko ang sariling kamay ko. Isuot mo. Napasinghap siya. Ha? Pakakasalan mo ko? Oo naman. Sobrang saya ko ngayon. Gustong lumabas ang puso ko sa nangyayari ngayon. Bagay na bagay sa akin. Tumikhim si Papa kaya't napatingin kami pareho sa kanya. I am approved of this, iho. Nasa tamang edad na ang anak ko at pinili ka niya. Hindi ko questionin ang pagpili niya sa'yo dahil alam kong kinilatis ka na niya. I trust you, iho. I trust you, her life, her heart. Don't break it, okay? Mas lalo akong naging emosyonal sa narinig at lumapit kay Papa para yakapin siya. I love you, Papa. Thank you for everything. I love you too, anak. Wika niya't niyakap akong pabalik. Love is powerful. Yun ang paniniwala ko. Kaya kahit nasaktan ako sa unang karelasyon ko, hindi ako sumuko. Hindi ko pinagbawalan ng sarili kong magmahal muli. Love is acceptance. I choose to forgive myself and accept the past. Pinili kong tanggapin ang kinagisnan ni Mac at ang pagbabago na gusto niyang ipakita. Hindi niya naman ako binigo. Love is colorful. Binigyan niyang muli ng kulay ang mundo ko matapos itong dumilim
Mula sa sawing pag-ibig. Kaya't hindi na ako nagdalawang isip na pakasalan si Mac. Hindi na ako nag-atubiling tanggapin siya sa buhay ko. Kaya't matapos ang huling pagsampa niya sa barko, bago siya titigil at magne-negosyo na lamang, nagpakasal kaming dalawa sa dalampasigan kung saan kami nagkakilala. Wakas.